Igalang nyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako, at ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Amen? So, Efeso 6:2 hanggang 3, napakalinaw po, no? Ang kagustuhan, no? At ito po ay batas o utos ng ating mahal na Panginoong Hesukristo na igalang po natin yung ating ama at ina. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po please, kung may nagawa pong pagkakasala ang ating magulang, patawarin po natin sila. Kaya po please, lapitan nyo na po ang inyong magulang at patawarin at humingi po kayo ng pasensya o patawad sa kanila. Para sa ganon ay magkaroon po kayo ulit ng magandang spirit o magandang samahan sa inyong pamilya. Amen? At yan po ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Magkaroon po kayo ng magandang samahan, masayang pamilya, at may punong-puno ng pag-ibig sa inyong pamilya. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po please, habang hindi pa po huli ang lahat, habang nandiyan pa ang inyong pamilya, yung iyong ama't ina, please, ibigay mo yung nararapat. Yung mahalin mo ng buong puso mo, ibigay mo ang pagmamahal mo. Dahil yan po ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Habang hindi pa po uli ang lahat, habang kasama mo pa, please, mahalin mo. At kung may nagawa mong pagkakasala sa iyo yung magulang, please, lapitan mo na at humingi ka ng pasensya. Tandaan mo, kapatid, habang kasama pa, mahalin mo. Amen? Efeso 6:2 hanggang 3. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Amen? So napakilinaw po, no, ang gustuhan ng ating mahal na Diyos, no, ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, na kung saan ay igalang po natin ang ating ama't ina at magkakaroon po tayo at giginhawa ang ating buhay at hahaba po ang ating buhay dito sa lupa, no? Na yun po ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Amen? Kaya po, mga kapatid, habang hindi pa huli ang lahat, ibigay po natin yung best po natin, yung buong puso po natin na pagmamahal sa ating magulang. Amen? Para hindi po tayo magsisi sa huli. Habang kasama po natin, ibigay po natin ang pagmamahal. Magpasensya po tayo sa ating magulang kung kahit sila po ay may nagawa po na pagkakasala sa atin, hindi po yan nila kagustuhan. Kaya po please, lapitan po natin sila at humingi po tayo ng pasensya o patawad po sa kanila. Tandaan po natin, ang magulang hindi po nila kayang tiisin kayong mga anak, tayong mga anak. Kaya po please, sana ganun din po yung ating mindset. Hindi po natin sila kayang tiisin. Kaya po please, habang kasama po natin sila, ibigay po natin ang buong puso, pag-ibig at kapatawaran sa kanila. Dahil yan po ang nararapat na dapat gawin natin at yan po ang kagustuhan ng Diyos na gawin po natin at yan po ang gusto po natin para sa ganon, yung ating pamilya ay magiging isa at punong-puno ng pag-ibig at magbibigay ng respeto at hanggang wakas ay tayo po ay masaya sa piling po nila. Amen? Sila, maraming salamat. More prayer, more power. God bless us all. Spread love. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. So napakalinaw po, mga kapatid, na kung saan ang kailangan po nating gawin na igalang po natin ang ating ama at ina. Ibigay po natin yung respeto, paggalang. Amen? Dahil yan po ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? And kung may mga nagawa man po na hindi po maganda ang ating magulang, please patawarin po natin sila para sa ganun hindi na po tayo magsisi sa huli. Amen? And para magkaroon po tayo ng buhay na mahaba dito sa lupaing ibinibigay ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid? Sundin po natin ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos na igalang po natin ang ating ama at ina. Amen po ba?
Patuloy po tayo sa pagiging mabuting tao. Exodo 20 verse 12. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Napakalinaw mga kapatid. Kailangan po sundin po natin ang utos ng Diyos. Igalang po natin ang ating ama at ina. Amen? So, wala na po tayong magagawa dyan kundi sundin ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na igalang po natin ang ating magulang. Amen po ba? So, sundin po natin mga kapatid para sa ganun na hindi po tayo magsisi sa huli. Na kung saan, kung kailan nawala na yung magulang, tsaka pa magsisi. Kaya habang maaga pa, nandyan pa ang magulang mo, igalang mo at irespeto at patawarin mo. Tandaan po natin, ang magulang hindi kayang tiisin ang kanyang anak. Bilang anak, kailangan ganun ka rin, no? Sa iyong magulang, huwag mong tiisin ang iyong magulang. Habang nandyan pa kasama mo, mahalin mo yan at irespeto mo at patawarin mo. Amen? God bless po sa ating lahat.